Matindi to. Lakanilaw. Kulong. Cheese biglang kumambyo. Sen Aimee Palacio nagulantang. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Cheese Escudero po. Ayun. Susuriin natin ano tong ginawa niya na kinontempt rin po si Lakanilaw after ng pigilan ang contempt kay Lakanilaw. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan natin yan. Si Sir Badong Arateles. Pagpatuloy natin, kinontempt niya na si Lakanilaw. Tinuluyan na. Kinilaw. Na-contempt din po, no? Yun pong pinakontempt ni Aimee Marcos. Ayun. Sila Kanilaw po, kinontempt na po ni Cheese Escudero. Ayun. Dahil hindi po maipaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-contempt. Alam mo, Cheese Escudero, no? Gusto mo lang maging maging star ng Noche Buena. Alam mo yung ginagawa ni Cheese Escudero, i-delay muna para yung galit, 'di ba? Ang totoo, kaya kinontempt yan, nagsisinungaling. Kinontempt ni Aimee Marcos. Hinarang mo. Bakit mo hinarang? O, kita nyo ngayon, bakit niya kinontempt? Napatunayan niya yung sinasabi na nagsisinungaling. Hindi maipaliwanag yung sagot. So talagang parang ang ginawa lang ni Cheese dito, para siyang nanigurado. Parang ayaw niyang parang siguro ayaw niyang may masabi sa kanya na, ba't kinontempt mo yan? Ganto, syempre, alam naman natin, hindi naman siya basta-basta pwedeng kumilos basta-basta. Diba? Baka may masabi yung iba sa kanya, no, ba't kinontempt mo yan? Ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Parang gusto niya kasing makita dito na, talagang totoo yung sinasabi nila na kakontempt-contempt talaga si Lakanilaw. So parang dito is, naniniwala na siya doon sa sinasabi nila Senator Aimee kung bakit gusto nilang i-contempt si Lakanilaw. Kumbaga, inobserbahan niya pa. Diba? Ganyan naman lagi yung sinasabi ni Cheese. Lahat pinag-aaralan. Kailangan pag-aralan. Lahat ay naaayon sa batas. Ganun. Kasi pag hindi niya rin kinontempt yan, talagang talagang magkakaroon pa rin sa kanya ng mga negative comments eh. Yun din ang malamang naiiwas din sa kanya eh. Diba? Siyempre, alam ng mga tao, ganyan, syempre. Ba't yan, hindi mo makontempt, ganito, ganyan, di ba? Parang napupunan na siya dati. So ngayon, syempre, kailangan, di ba? Alam ko, nadidinig niya din siguro yun, yung mga, sa kanya, kahit papaano, di ba? Para wala nang masabi-sabi. Sige, parang ganun na rin yun. Total, nagsisinungaling din naman yan, parang ganun na rin daw siguro. Kaya, tinuluyan na. Kasi pati siya na na rin si Cheese nadadali na rin di ba? Alam mo, mali. Ayan po ang pinakamali mong ginagawa, Cheese Escudero. Yung masyado kang, anong tawag doon? Dapat sinusuportahan mo, mali man o tama, yung mga ginawa ng tauhan mo, doon ka pa rin, as a leader, no? Lagi ang pagkampi mo sa yung nasasakupan, sa yung pinamumunuan. Ganun po yung leader. No? Kita mo si Tatay Digong ngayon. Nakakulong siya ngayon dahil siya yung leader niyan eh. Ikaw ang leader ng Senado na kami lahat nanonood. Ngayon, para saan yan? Bakit mo siya kinontempt? Bakit kinontempt ni Cheese Escudero si Lakanilaw? Simple lang. Para po siya yung maging star ng Noche Buena. Di ba? Ngayon sa Buena. Ano po lumalabas ngayon? Wala na pong malayo pa yung Pasko, Sir Badong Marcos na nag-contempt. Ang nakalagay na po, Ambassador Lakanilaw in Senate custody. Ngayon, ang nakalagay na po sa balita, siya na po ang bida. Wala na pong Aimee Marcos ang sinasabi. In a statement, kumbaga parang pinatay na yung issue. Parang gano'n. Kumbaga, hindi na siya ang magiging bida. Parang ganito yung sinasabi ni Sir Badong. Kasi
kapag na-contempt nila yan, nila Senator Amy, tapos pinakontempt niya, pumayag din siya, syempre talagang sila Senator Amy talaga nagpa-contempt. Ngayon parang parang lumalabas ano ba yun? Ano mo yung kasabihan na yun? Ewan ko yung credit grabber. Hindi joke lang. Pero ngayon talaga syempre, siya na yung ng contempt kay Lacanilaw. Talagang siya na yung para talagang magiging bida na ngayon sa eksena. 'Di ba? Syempre siya na yung nagdesisyon eh. Kumbaga binigyan niya nga naman 5 days ba para magpaliwanag kaso hindi ata umakma na naman. Kasi doon pa lang sa investigasyon talaga kaya gusto talaga ipa-contempt nila Senator Amy yan. Kasi nga hindi naman umaakma lahat ng mga sagot niya kila Senator Amy. Kasi gano'n naman talaga pag ikaw mako-contempt kailangan. Para hindi ka makontempt, yung mga sagot mo talaga is kailangan angkop na angkop doon sa mga tinatanong nila sa'yo at doon sa mga nangyayari, doon sa mga ginawa mo. 'Di ba? Ngayon parang siguro pinag-aralan ni Cheese kahit paano. Nakita niya na gano'n. Na parang ako pinag-iinitan ng mga tao. Kaya kailangan contempt ko na to para wala na silang masabi. Office said the copy of order sent. Yan. Special Envoy Marcos Lacanilaw is now on the custody of the Senate. This is in pursuant to an order issued by Senate President Chis Escudero on Monday. So siya na po ngayon na nag-order. Hindi na po si Amy Marcos. Alam niyo yun, gusto niya siya yung bida eh. Gusto niya siya yung nagsabi na kinukontempt kita samantalang narinig ng buong Pilipinas na ang nagpa-contempt kay Lacanilaw si Amy Marcos. Yung mga ganyang bagay, iko-contempt mo rin naman pala, pinahaba mo pa. Siguro tinatantya ni Chis Escudero kung ang mga tao ba ay magagalit sa kanya o hindi. Kung ito bang... yun yung sinasabi ko kay Sir Badong. Nabanggit ni Sir Badong. Siyempre parang parang ganito rin yan eh. Hindi rin kasi malabong maalis sa isip ng mga tao yung mga ganyang pag-iisip na parang nagbigay ka ng araw, pinahaba mo, parang papakiramdaman mo kung ano yung magiging pulso ng bayan sa'yo. Kung ano yung magiging komento nila sa ginawa mo sa hindi mo pag-contempt kay Lacanilaw dahil na parang pinalaya mo siya. 'Di ba? Ngayon, syempre, yun nga, sinabi ko nga kanina na para sigurong nakakadinig na siya ng hindi magagandang nagiging komento sa kanya. Syempre, gawin na natin to para walang masabi. Parang ganun yun eh. 'Di ba? Siyempre parang pinakiramdaman ko muna kung ano magiging pulso ng bayan dito. Pero kung wala naman sigurong kumibo, di dyan ka. 'Di ba? Kumbaga, laya ka, parang ganun. Sa atin yun nga lang, yun yung mga nagiging usap-usapan din sa gigilid natin. 'Di ba? Ibinibigay lang natin dito, no? Sinasabi lang din natin. Ay pwedeng i-contempt, baka nagpaalam pa sa amo. Mahirap talaga yung nangangabot. Nagpaalam pa, no? Pwede ko ba i-contempt to? Kailangan meron mo ng advice, parang meron mo ng pahintulot, no? Hirap eh. Hirap talaga minsan kasi talaga, no? Mahirap talaga magkaroon ng utang na loob. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko nga mas maganda binabayaran mo na lang eh kaysa magkaroon ka ng utang na loob. Kasi syempre, kapag meron silang hiniling sa'yo, hindi mo mahihindian yan. Ngayon kapag hinindian mo yan, syempre para namang napakawalang kwenta mong tao. 'Di ba? Parang wala kang utang na loob. Ganito pagkatapos na, mahirap kasi makakadinig ng mga ganun. No, Chis, no? Ang linaw naman po. Hindi ka ba nanood ng hearing? Kami nga nanood eh. Ikaw hindi ka nanood, hindi mo nakita na nagsisinungaling si Lacanilaw? O ngayon, ano po dahilan niya? Bakit niya kinontempt? Hindi maipaliwanag ng maayos ni Lacanilaw kung bakit hindi siya dapat i-contempt. Sa madaling salita, inaayunan niya yung original na dahilan ng pagkakakontempt ni Lacanilaw. Yun lang po yun. Gusto niya maging star. Gusto niya lumabas sa mga balita na siya yung nag-order. Siya po yung nag-order. Chis Escudero nag-order para makulong ng 2 araw. Pero ang importante naman is ginawa niya talaga kung ano yung dapat niyang gawin. 'Di ba bilang Senate President, 'di ba? Siguro ayos na rin 'yun. Kahit papaano iwas na rin sa kahit papaano bawas na din na puna sa kanya, 'di ba? Kahit papaano. Mo 2 araw lang. Pero syempre ang inaano dito, dapat dati mo pag ginawa kasi alam mo naman na ganun eh.
Hindi naman iko-contempt nila Senator Amy yan kung talagang walang ginagawang mali. Ngayon, ginawa nila Senator Amy, kinontempt na sana, noon pa lang is kinontempt na. Kaso nga lang, ang nangyari is pinatagal pa ng pinatagal. Diba? Kaya lumalabas tuloy is parang pinakiramdaman muna kung ano yung magiging sitwasyon. Ayun yung nasasabi sa kanya. Diba? Yung Pero tao mas na yan, maraming bibilib talaga sa kanya kung sakasakaling ginawa niya yung on the spot, yung kinontempt nila sa Senator Amy yan. Tapos talagang umano siya. Kaso nga lang, 'di ba? Parang nagkaanuhan pa sila ni Senator Amy na nasabihan niya pa na parang pinupolitika ni Senator Amy yung ano. 'Di ba? Parang dinada sa politika yung mga hearing na yan, ganyan. ang pinuno ng pagdadala. Siya po yung naatasan. Yan tao na yan. Siya yung naatasan na mag-escort kay Tatay Digong at pumirma sa mga ICC document para patunayan na si Tatay Digong ay dumaan sa tamang proseso. Yun lang. 2 days lang. 2 days lang. So, syempre parang imposible namang hindi nadinig ni Cheese yung yung hearing na yon na ginawa ni Senator Amy. Syempre nadidinig niya din yun. Alam niya naman siguro kung depende na lang kung meron siyang ginagawa, kung meron siyang ka-chat o kausap, 'di ba? O kaya meron siyang ginagawa, kung naglilinis siya ng kuko habang nagkakaroon ng hearing, di niya napapansin, o kaya may iba siyang kakwentuhan, mga ganon, 'di ba? Yung makukulong siya. Tapos si Tatay Digong kulong na ngayon, 1 buwan na mahigit, 40 days na na nakakulong si Tatay Digong. Sa bagay, balang araw, no? Meron pong pagtutuos. Hindi man ngayon sa immediate, darating at darating. Kasi ang mga tao ngayon, alam na yung ginawa ninyo. Ang mga tao ngayon, lahat po nagsasabi. Kahit nga yung Supreme Court Justice na si Adolf Ascuna, sinasabi niya, tama naman, yung warrant of arrest. Ang mali, yung hindi ninyo iniharap si Tatay Digong sa local court. Yun talaga yung nakikita ko. Tama yung warrant of arrest, pero ang mali, yung pagsusurrender ninyo kay Tatay Digong. Yun. Diretso sa ICC. Yun yung hindi nakita doon. Kasi nga syempre, pagkakaalam ng mga tao dito, syempre, hindi naman pare-pareho ng paniniwala yan. Kung ang paniniwala nila na ginawa nila yung tama, na dinala nila si Tatay Digong, kailangan dali na sa ICC agad, ganto, ganyan, sana, kung ano din yung paniniwala ng iba na dapat dito din dinadala muna sa korte dito sa Pilipinas, dapat gano'n na lang yung ginawa nila. Para iwas pusoy, para iwas issue, para iwas may masabi sa kanila. Kasi, syempre, pag may nasasabi sa kanila, syempre, nagre-react din sila. Nagagalit sila, naiinis sila dun sa mga nagsasalita laban sa kanila, sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya sana, bukod dun sa paniniwala nila, dapat ginawa na lang nila na yung paniniwala ng ibang tao kung ano yung tama, ginawa na lang din dapat nila. Dinala lang din si Tatay Digong dito sa korte sa Pilipinas. 'Di ba? Kung sakasakaling ginawa nila yon, di wala na sana silang problema. 'Di ba? Hindi sana sila nagka-issue ng ganito. 'Di ba? Hindi na humahaba yung usapan ng ganito. Syempre hindi naman pwedeng hindi pansinin ng mga tao yan, lalong-lalo na ng mga supporter ni Tatay Digong. 'Di ba? Hindi nila pwedeng hindi pansinin yan. 'Di ba? Dahil nga sinasabi ko, si Tatay Digong ay hindi naman basta-bastang tao lang. Unang-una, naging presidente ng bansa yan. Pangalawa, hindi rin basta-basta yung mga supporter niyan. Napakadami pa. Hindi nga na parang hindi nababawasan, parang nadadagdagan pa. Di ba? Yan din po yung pinagtataka ni Kaufman. Hindi, sabi ni Kaufman, hindi na nakatiis. Hindi ba may presidente kayo? Bakit pinatapon dito? Dapat kay Duterte may Filipino court, nililitis si Tatay Digong ng Filipino judge. Wala pong dahilan para doon talaga eh. Kumbaga kasi dito siya nagkasala sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kung sinasabi nila nagkasala si Tatay Digong dito sa Pilipinas, dapat dito siya managot. Dahil meron tayong korte dito sa Pilipinas, may gobyerno tayo dito na tumatakbo. 'Di ba? Dahil ang ICC nga, pinapagana lang yung ICC sa mga lugar na walang gobyerno, sa mga lugar na walang matatakbuhan ng mga tao, kundi sa ICC. Dito sa atin may korte, 'di ba? May matatakbuhan dito. Kaso kaya nga sinasabi ng iba, bakit yung iba gustong magkaroon ng ICC dito?
'Di ba? Para mapanagutan ng yung mga krimen dito, yung mga ginagawa dito ng mga malalaking krimen dito sa bansa natin para mapanagutan. Parang inaamin kasi nila sa sarili nila, kaya nila gusto yung ICC dito. Parang hinahamak yung hustisya dito sa atin. Parang ang nangyayari is parang binabastos natin yung sarili nating hustisya at pinapamukha natin sa hustisya natin dito na wala talagang katarungan dito sa Pilipinas. Parang kulang na lang sabihin nyo dito sa Supreme Court o sa korte na ganyan-ganyan na umalis na kayo, tanggalin nyo na yan para ICC na lang dito. Di ba? Mahirap naman kasi katulad yan sa ICC. Ano lang naman syempre ang sasabihin nyo dyan? Syempre, yung side nyo lang ang ipapasok nyo dyan. Pero yung side ni Tatay Digong kung bakit niya ginawa yung war on drugs is hindi nyo rin naman talaga ipapaliwanag. Ang ipapaliwanag nyo kung ano talaga yung nangyari dun sa war on drugs. Syempre, ipapakita nyo maraming naging biktima yan kahit marami ding naging inosente. So parang yung side nyo lang yung napakinggan. Pero yung side ni Tatay Digong is hindi siguro nadidinig. 'Di ba? Kasi kung madidinig mo yung side ni Tatay Digong kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun, malamang ko, baka makisimpatya sa kanila yun. Nasabihin, tama nga yung ginawa ni Digong. 'Di ba? Kita mo naman ngayon, halos lahat ng mga kriminal ngayon sa bansa natin, parang wala nang kinatatakutan. Hindi katulad dati. Dati, siguro, ang nababalitaan mo lang sa telebisyon, sa radyo, 'di ba? Isang lalaki, pinaslang dahil sa paggamit ng droga. Isang lalaki, napaslang dahil nanlaban sa mga pulis. 'Di ba mga ganon? Ngayon, ano ang nababalitaan mo? Isang babae, ginahasa, tinigok, 7 trabahador sa bakery, pinaslang. Maraming mga balita ngayon na hindi na, 'di ba? Hindi na katulad ng dati. Dati kasi talagang mapipil mo yung seguridad na mga pinapaslang yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot o yung mga nagkakalat ng mga pinagbabawal na gamot. Ngayon, yung nangyayari ngayon, mga inosente. Yung mga inosente talagang legit ang mga nadadamay. Yung mga nagiging biktima. 'Di ba? So para sa akin, ano yung mas safe na panahon para sa akin kay Tatay Digong? 'Di ba? Para sa akin, kasi alam nyo lahat ng mga masasamang loob nun, hindi sila makagawa ng masama dahil alam nila yung kahihinatnan nila. 'Di ba? Kundi sementeryo, kulungan. Minsan nga ayaw na ipakulong ni Tatay Digong. Talagang tinutuluyan niya na pag talagang 'Di ba? Parang sinasabi, parang padagdag pakain pa ng gobyerno yan. Hindi katulad ngayon. Parang hindi ko naman sinasabi na parang ito gobyerno ni BBM, ganito na nangyayari. Hindi ko sinasabing ganun. Ang sinasabi natin dito is parang nagkaroon na ng lakas ang mga tao ngayon na gumawa ng ganong klaseng mga krimen na parang wala na silang kinatatakutan, parang wala na silang batas na kinatatakutan, ginagawa na nila yung gusto nilang gawin. Parang kahit makulong sila, wala silang pakialam. Dahil alam nila makukulong lang naman sila bukas baka makalaya na sila. Parang ganun yung nangyayari. Sobrang lakas na ng loob nila at alam nila hindi naman sila matetegi kahit na gumawa sila ng ganun. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas wala naman ding death penalty. 'Di ba? Yan po ang sinabi ng kanyang abogado. Wala silang nakikitang dahilan para litisin si Tatay Digong sa ICC. Samantalang may local court tayo, may presidente tama naman si tayo. Atty. Kaufman doon. Bakit takanta ka siya? Bakit yung presidente natin pinamigay yung dating presidente para litisin sa ibang bansa? Pag-amin niya na talagang inutil tong mga namumuno sa atin. Kaya ako sinasabi ko yung mga matatapos din pala yung termino ng mga presidente ngayon kung sakasakali. Pwede din palang gawin sa kanila yan. Pwede din palang mangyari sa kanila yan na kapag ireklamo sila sa ICC, pwede silang makulong sa ICC.
Total sinasabi naman nila na meron tayong ugnayan sa ICC. Gusto nila na magkaroon tayo ng ugnayan. Kay Tatay Digong nga nangyari, di ba? So, hindi imposibleng mangyari yan sa mga iba, sa ibang mga presidente na matatapos ang termino. Na kapag nakitaan din ng butas gaya kay Tatay Digong, is pwede ring dalin dun o litisin dun sa ICC. Di ba? Opo, totoo yan. Speaking of monitor, meron na naman po sinampahan. Grabe, no? War against ang nangyayari kay Tatay Digong, mga totoong problema eh. Ha? Sa totoo lang po, nung presidente si Tatay Digong, kaya siya minahal ng tao, mga totoong problema yung nilulutas niya. War on drugs, totoong problema. NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Insurgency. Tututusin nga yung NTF-ELCAC na yan, napakaganda na nagawa niyan eh. Diba? Tayo, ilang beses na nakikipag-pistok tayo pero wala pa rin nangyayari. Patahimik lang, mga ilang buwan lang, ilang taon lang, tapos ayan na naman. Diba? Po yun. 50 years na problema ng Pilipinas yan. Gustong lutasin ni Tatay Digong. Mga totoong problema ang nilulutas. O dito po, NBI, muling nagsampa ng kaso. Sinampahan po ng reklamo ang 4 na namang vlogger. 4 na vlogger Diyos na naman. ko, kahit po, no? Tapos, ibabalita na po yan lahat. Ayan na, sinasampahan na kayo ng kaso. Alam niyo po, una, wala pa tayong batas against fake news. Ano po yung kakaso nyo ron? Kung fake news yung batayan nyo ng ikinakaso nyo. Bakit po nakatuto kayo sa vlogger? Hindi, kasi talagang matututukan talaga yung mga vlogger. Kasi syempre, alam mo naman, di ba? Alam naman natin lahat na syempre, yung mga vlogger may kalayaang magsalita. Di ba? May kalayaan kasing magsalita yan. Kahit anong pwedeng sabihin yan. Di ba? Walang kumokontrol sa kanila. Kumpara sa mainstream media. Di ba? Syempre, kung ikaw trabahante ka lang doon, nagtatrabaho ka lang doon sa isang network na yon, syempre kung ano yung idikta sa'yo ng amo mo, yun ang gagawin mo. Pero kasi dito, sa mga vlog, sa mga vlogger na nagsasalita, may kalayaan talaga silang magsalita at ibigay yung ekspresyon nila, yung nararamdaman nila, yung nasa puso't isip nila, malaya silang sabihin. Diba? Kaso nga lang, syempre, nakikita nila yung mga talagang kamalian na nangyayari. Ngayon, kapag may nakikita silang kamalian na nangyayari, yun ang sinasabi nila. Minsan nadadala sila sa emosyon nila, kaya nakakapagsalita sila ng hindi maganda. Kaya doon sila nakakasuhan, doon sila diba? Minsan hindi rin naman natin masisisi kasi yung mga vlogger na nadadala ng emosyon nila. Syempre, mamamayan din sila eh. Pilipino rin sila. Kung ano yung nagiging epekto sa bansa natin ngayon na hindi maganda, syempre naaapektuhan sila, kaya nga sila napapareact sa kung ano yung nangyayari ngayon. Kaso nga lang syempre, nadadala sila sa kung ano yung emosyon na lumalabas sa kanila. Yun yung pinoproblema namin eh. Dahil vlogger ako. Hindi po dahil vlogger ako. War against fake news. Wala pong, ang solusyon po. Dati war on drugs ang uso nyo. Ngayon war against fake news na. Diba? War against vloggers. Parang gano'n. Ibig sabihin, matagal na po. Panahon po ni Tatay Digong, may mga tumitira din po kay Tatay Digong. Oh. May mga fake news din po kay Tatay Digong. Pero wala pong epekto yan dahil nagtatrabaho si Tatay Digong. At saka hindi pinapansin ni Tatay Digong lahat ng mga nagsasalita laban sa kanya noon nung naging presidente siya. Yun ang kagandahan sa kanya. No, binibigyan niya ng karapatang magsalita ng kalayaan. Lahat ng mga tumitirya sa kanya, kita mo naman si Trillanes, banat ng banat sa kanya, hindi niya pinapakialaman. Diba sila Leni Robredo, hindi niya pinapakailaman. Bagko, sinasabi niya, kalayaan nila yan. May freedom kayo magsalita. Diba? Kung yan ay sinasabi nilang masamang presidente, si Tatay Digong, lahat ng mga tumitirya sa kanila, sa kanya, baka wala na yun, nasa sementeryo na lahat yun. O kaya mga nakakulong na yun. Pero tignan nyo naman, nauunawaan ni Tatay Digong. Diba? Lahat ng mga sinasabi sa kanya, hindi niya pinapansin. Bagkos,
Kung ano man yung negative na dumarating sa kanya o sinasabi sa kanya, pinapakitaan niya naman ng positive. Gumagalaw siya. Dapat ganun na lang kasi. 'Di ba? Kung nakakadinig kayo ng hindi maganda, kuwari sa mga vloggers, yung gobyerno natin ngayon hindi nakakadinig ng maganda sa mga vloggers. Lagi na lang gantong paninira ginagawa sa amin. Lagi na lang masasakit na salita, pinagmumumura kami. Bakit hindi nyo na lang ipamukha din sa kanila na nagtatrabaho kayo? Bakit hindi nyo ipamukha sa kanila na mali yung sinasabi nila? At kung ano yung sinasabi nila na inaakusa sa inyo, gawin yung tama. 'Di ba? Dapat ganun. Kaso nga lang ang nangyayari kasi is parang napapatulan nyo din. Parang naiinis kayo sa sinasabi nila, kaya nawawalan kayo ng diskarte. Nasisira yung diskarte nyo. 'Di ba? Kailangan kung ano yung binabato nila sa inyo, kaya nga may kasabihan tayo batuhin ka ng bato, batuhin mo naman sila ng tinapay. 'Di ba? Bakit hindi nyo ipakita na maging positibo kayo? Ipakita nyo sa kanila na mali kayo, mali yung sinasabi ninyo sa akin. Kaya patutunayan ko sa inyo yan. Ganon. Nilulutas niya yung mga tunay na problema. Kaya kahit na anong fake news nyo kay Tatay Digong, teka pala, ano ba yung pinifake news dito sa presidente na to? Kayo gigil na gigil. O kaugnay po yan ng mga splice daw po. Splice daw po ng mga sinabi. Ano po ba nangyari nung tinapay o? Kaya po tayo mga kapatid, pwede po ba wag na kayong share pag hindi nyo po alam kung saan ang galing. Kasi po, mainit talaga itong mga to. Tapos sasabihin kayong vlogger kahit hindi kayo. Hindi ko naman alam kung sino yung mga vlogger na yan. Halos kilala ko na po yung mga pro-Duterte vloggers. Wala naman pong sinabi dun sa mga yun. Baka yung mga nag-share lang po yan. Kawawa naman. Mga pangkaraniwan tao. O baka mga nag-share. Nakakaano, no? Bakit masyadong mainit kayo sa mga vlogger? Yung mga vlogger naman, nagsasabi lang ng totoo. Ang dami pong pagkakamali ng mga mainstream media. Correct. Parang pag vlogger ka sa Pilipinas, lalo na pro-Duterte vlogger ka, bawal ka magkamali. Bawal ka magsalita na lang. Di ba? Kinakailangan, alam mo kagad kung fake news o hindi. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.